Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subungan Lunes. Hugot nga pagbantay sa mga ginikanan sa ila kabataan, ilabi na ang mga lamharon pa ang edad, dapat nga tutukan. Sa Barangay Baldoza, La Paz, 5 ka tuig nga bata, halos isa ka adlaw nga nadula. Na-rescue sa sulod sa abandonado nga salakyan. Sa 62 anyos nga bana, patay sa ginampusan sa dumbbell sang iya 59 anyos nga asawa sa Zaraga, Iloilo. Masobra 8 million pesos nga balor sang shabu na kompiskar sang kapulisan sa 3 ka separadong operasyon sa Bacolod City. Pila ka mga manunudlo kag ginikanan pabor nga dulaon na ang mother tongue bilang medium of instruction. Ibaloon taman ang latest update sa nagluntad nga sunog sa Barangay Magsaysay, La Paz, subong nga hapon. Kag amay nga senior citizen kag anak sini ginahimo nga bonding ang bodybuilding. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Duha ka kabataan nga halos isa ka adlaw nga nadula sa Barangay Baldoza, La Paz na rescue sa isa ka abandonadong nga salakyan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Natala na nga ipaidalom sa psychosocial intervention sang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang duha ka bata nga nasapuan sa sulod sa isa ka abandonado nga salakyan matapos madula sang malapit isa ka adlaw sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City humalin sang Sabado sang aga, tub-tub Domingo sang aga. Ginkilala ang mga kabataan nga sanday alias Buknoy, 4 anyos, kag alias Camille, 5 anyos, lunsay residente sa mga barangay. Magluwas ni sila ang ipaidaloman sa psychological kag medical intervention matapos makainom sang mahigo nga tubig. Sa sini nga abandonado nga salakyan nakitaan ang duwa ka bata nga missing sa malapit 24 ka oras ko sa diin. Suno sa panaysayon sang ilang nga mga ginikanan nagsilig sila sang ilimnon sa tulo sang ulan gikan sa buho sang sini nga salakyan. Ito ano pala sir ka hiko ina. Tapos alleged may gamit sila nga baso nga ara nakita nila sa sulod sa salakyan tig abandonado na to pila na toyahan nga kabulan ng tuig. Matapos wala makapauli Sabado sang aga, ang iloy ni Buknoy ang nagsala-sala na. Wala siyang hambal sa kon mama. Suka di ko kay mait na ko. Wait ta ka mati, wait mo lang kumama ko toy sa sagwa. Nagtika ko din, wala na sa. Gilayon ini nga nagpangayo sang bulig sa barangay. Diri, kag natukiban niya missing man ang 5 anyos nga bata nga si Camille. Sa CCTV footage nga ini, nakitaan nga nagadalagan pa ang mga iniupod sa duwa ka mga bata. Ginabanta alas 10:30 Sabado sang aga. Ginusoy sa mga himata. Pumuluyo kag opisyales sa barangay ang tanan nga hilit kag suba. Sabado sang gabi, tub-tub Domingo sang kagahon. Apang wala gid makitaan ang mga bata. Pasado alas 8 sang aga sang Domingo, sang tigayon nga nakita ang duha ka mga kabataan nga na-trap sa isa ka abandonado nga salakyan nga ginabanta 50 metros lang ang kalayon sa ilabalay. Buhi ang duwa kag nagahilibiyon. Gilayon gindapatan ang mga inis ang nagkakaigo nga medical attention sang otoridad. Sunod sa tagiya sang salakyan, nakabati inis ang lagatik, rason niya ginkaduan ang salakyan kag nakitaan ang duwa sa sulod. Ginguwa sini ang natuo nga bintana para makagwa ang duwa ka kabataan. Pagpalapit ko din sa salakyan, may kita ko nga nagiyo. So ang babae nga bata, amuto siya gali ang nagtultog-tultog. Gahambal siya, pero hindi ko mabatian kung anong hambal niya. Tuman ang pagpasalamat sa ngamay ni Camille, bangod wala man sa malain niya natabo sa iya bata. Nang inleksyon kuno ini nga masugton pa ang pagbantay sa iya bata. Salamat sa mga Ginoo, nga nakita sila. Yung mga bataan sa mga nilagawa, paplagawon eh. Sunod sa kapulisan, posible nga nasuffocate ang mga bata kung wala sang buho ang abandonado nga salakyan. Hindi pa ma-establishar sa kapulisan kung paano nalak ang duwa ka bata sa salakyan. There are several holes created by the rush ng pagtuktok. Those tiny holes are enough para sulod ang oxygen sa sulod. Upod kay Romel Porquia,
Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, dako nga sunog nagluntad sa barangay Magsaysay, Lapas, subong lamang nga hapon, hindi magnubo sa 20 kabalay ginlamon sang kalayo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live. Zen? Jert, hindi magnubo sa 20 ka mga puluyan ang ginlamon sang kalayo diri sa barangay Magsaysay, La Paz, Iloilo City. Makitaan sa drone shot ang madamon nga aso nga naglikop sa mga panimalay sa barangay Magsaysay, La Paz, subong nga hapon. Nagkinarangkara ng mga tao agud magbuligay sa pagsalbar sa mga kagamitan. Gilayon nga ginrespondehan sa mga bombero kag fire volunteer groups ang lugar. Nangin panghangkat ang pagpalong sang kalayo bangod sa makitid nga dalan. Sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection, 2:29 sang hapon nabaton ang fire call. 2:39 PM sang ginpasaka sa third alarm ang sunog bangod sang kadamuon sang panimalay sa lugar. Sino sa isa ka nasunugan, nakabugtaw na lang siya sang may nag-ibwal nga kalayo sa ilabalay. Nagdalagan kami Ang bayo ko ay ko kadala. Bisan amo lang ni nabitbit ko ho. Why get bisan isa. Madasig nga naglapta ang sunog sa mga kaiping nga istruktura, bangod human ang mga ini sa light materials. Medyo ang istorya, nagalain-lain, may nagalin sa balay ni Edward Santamena, may nagalin man sa balay ni Rose Aguilar. Daw hindi pagid gawa maklaro kundi nagalin bala ang kalayo. Sa subong ginatipon pa ang mga detalye sa mga nasunugan, agud ma-identify ang mga totally burned kag partially damaged nga mga balay. Posible pa madugangan ang numero sa mga biktima sang sunog. Hindi pa madeterminar sa mga bombero ang kausa sang sunog kung sa linya sang kuryente o kung sa napabayaan nga linuto. Jer, 3:57 PM na sang gindeklara nga fire out sang BFP ang sunog. Temporaryo naman nga magatener ang mga nasunugan diri sa multipurpose hall sang barangay Magsaysay, La Paz. Jer? Madam Ogate, nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, manging kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Maraming salamat kapuso Jert. Mga puso sa Bacolod City naman, masobra 8 milyones pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa kapisan sa 3 kaseparadong operasyon kontra droga sa syudad. Yaring balita nga itong gintutuga. Sa bulig sa 18 anyos nga runner, ginaligar dako nga balaro sang shabu ang ginarolling sa high value target nga si alias Lola Elizabeth, 60 anyos, sa Bacolod City suno sa kaprisan. Nagapakuno-kuno ini kuno nga negosyante kag nagasupply sa illegal nga droga sa magdamo nga ruruan sa Bacolod City. Kaya sa kagahon, kapin 500 gramos ang suspected shabu nga ginabulubanta ng gablor sa 3.4 million pesos. Ang nakuha sa paginakop sa Pro Cruz, Barangay 9. Ginahulugan man sila pero ang information nila nga sa mga kisa sa Luzon pa rin nagahalin. Ang nila nga mga item outside the gross nagasulod diri. Sang tinalik ng adlaw, 3.4 million pesos man nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa high value target nga si alias B-Boy, 37 sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport. 2 ka bulan ini nga ginmonitor sang operatiba. Samtang, kay na lang sang uto, nagserbe sang search warrant ang PDEA 6 Regional Special Enforcement Team sa Purok Boulevard, Barangay 14. Dakop ang target sa operasyon nga si alias Rufert, 34 anyos. Ginakabig nga top 1 drug personality sang PDEA sa rehiyon. Kapin 1.7 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa iya paghinakop. Nagpaiway magatubang sa kamera ang mga suspetsado. Ginaprepara naman ang kaso sa paglapas ng Section 5 ug 11 sang RA 9165 batok sa mga nagkaladakpan. Ginapakamalaw sa alkalde ang pagpasulod sang droga sa syudad. Ilabi na, nagsugod na ang Maskara Festival. To watch out for entry of drugs. They know during the festival where there will be damo, bisita nga maabot sa aton, daw ilan nga peak season Agun madasig nga mabungkag ang operasyon sa drug groups, hatagan man sa reward money ang mga informant sa mga anti-drug operations. Double ang effort namon subong to make sure nga hindi sila kasulod Constant na nga warning sa ila. But kita mo na sila nga they can try but they will never succeed. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, sa 62 anyos nga bana patay sang ginlampusan sang dumbbell sang asawa sini sa Zaraga, Iloilo. Suspect ginaligar nagasuprer sang kondisyon suno sa iyang magulang. Si Kim Salinas nakatuto.
Wasak ang agtang sang 62 anyos nga si Elias Edward matapos ini ang ginapusuni ginpatay sang 59 anyos nga asawa nga ginkilala kay Elias Joy sa Ilawod Poblasyon, Zaraga, Iloilo pasado alauna kahapon sang hapon. Suno sa kapulisan, nagakatulog ang biktima sang hinali ginlampusan ni isang sospek sang ginabulobanta pulo ka kilo nga dumbbell. Makitaan pa ang agsik sang dugo sa kortina sa bintana sang ilabalay. Wala man sang ginawayan ng mag-asawa suno sa kapulisan. For 30 years nga pag-asaway nila, wala na sila bata. Odo lang gina sila gyapon kaupod. May houseboy na da silang weekdays lang naga-tiner sila. Pero kung weekends nagapulay na. Gilayon man nga nagsungka sa otoridad ang sospek kagyara na sa kustodiya sang Zaraga Municipal Police Station. Gindeklarar naman nga dead on arrival ang biktima sa ospital. Nakibot ang kasilingan sa mag-asawa sa natabo. Bangod sweet man kuno ang maini sa isa kag isa. Di mo mabatian nga may gabaysay. Ang sweetness ang isa ka mag-asawa. Ara gid sila. Suno sa magulang sang sospek, duwa na kadekada nga nagasuprer sang bipolar disorder si Elias Joy nga nag-early retirement bilang isa ka manunudlo. Bangod sang iya kahimtangan. Sa pag-istorya kuno sini sa sospek, 6 ka adlaw nga wala ini makatulog sang maayo. Nahimo kuno ni Elias Joy ang krimen bangod may naghutik sa iya. Natala na pakuntani nga dalo ng sospek sa psychiatrist subong adlaw. May inuman bulong pero lain nga brand ang ginhatag sa iya. Mga 1 week. Nagtawag siya sa akon, naghambal ako sa iya nga. Yan ang gabisyo ko na itulog. Suno sa isa ka psychiatrist, may posibilidad nga may mabatian nga tingog nga nagasulsol sang negatibo nga butang ang isa ka tawo nga nagasuprer sang bipolar disorder with psychotic features. May bulong man suno sa psychiatrist para sa mood swings ang pasyente kag sa kasubong sini nga kondisyon. May talk therapy o supportive psychotherapy man. Part pa sang aton nga pagbulong sa ila ang family involvement. Ang pamilya nagadalagid sa ila sa check-up, may pag-asa gid ang bipolar disorder nga matreat ina siya. Importante suno kay Doc Dakilanya ang gilayon niya pag-treat sang balatian kung makitaan sang sintomas agud hindi na maglala. Pila sa mga senyales ang bipolar disorder, amo ang tayuyon nga tuman niya kasadya kung tuman niya kasubo. Pagka-irritable, kag hindi maayo makatulog, kag makakaon. Suno sa kapulisan, wala na sang plano pa ang pamilya sa biktima nga magpasaka sang kaso sa sospetsado. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Inspiring mga puso, mag-amay, may Fitspiration nga dala bangod sa bodybuilding nga ilagay na himo nga bande. Yaring balita nga itong gintutuka. Halin sa paghakwat sang dumbbell, pagbuliganay sa chest press, tubtub sa mga mabugat nga sahi isang weights. Tanan ni, mas nagamagaan bangod sa tandem sang father and son nga sanday Tatay Danilo kag Daniel. Sa edad niya 69, Fitspiration ang dala ni Tatay Danilo, kaupod ang 31 anyos nga anak nga isa ka seaman. Ang pagbanding-banding namon bala. Happy kay ko yung nagustuhan naman yung akon nga akon nga lipay ko. Daway ko sang hindi ko ma-express ang akong kawalingon sa kalipay. Most men nga kaedad niya na bala subong, though hindi na ni amo ni ka physically fit gid. Kay it's very nice nga umpisa siya at a very young age. Kaya amo man ang goal ko subong. Isa sad to ka competitive weightlifter si Tatay Danilo, samtang nagatrabaho bilang sales agent sa masalakyan sang bata pa. Ang iya healthy lifestyle kag body nagamit pa sini sa iya pag-compete sa Mr. Bacolod kag Mr. Philippines sang 1970s. Ang kaupod nila sa gym nga si Coach Dennis, inspired man bilang saksi sa ila fitness journey. Try gid tagaan gid time nga mag-workout. So hindi man ni para sa imo, para man sa imo pamilya. Pinagi sa sini nga bonding, mas naging mapag-on ang relasyon sang mag-amay. Ganit tips sini sa mga amay out there. Dapat gid nga mag-gym ka. Pagkaon, pagtulog mo, namigid siya. Importante gid sa lawas ta. Very important siya kay ang akon nga length sang bakasyon is pila lang ka bulan. Ti amo na ni siya ang opportunity ko para maka-spend more time sa ila ni mama. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Laying nga nagapauntat sa paggamit sang mother tongue bilang medium of instruction sa kindergarten tubto pag grade 3, epektibo na
Pila ka mga manunudlo kag ginikanan pabor sa sining alayi. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Naglaps kag nanginlay na sa Oktubre 12 ang Republic Act 12027 matapos wala mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang hagna ang nagaamyenda sa Enhanced Basic Education Act of 2013 nga nagatudlo sang native language sa diin ang curriculum ang dapat mother tongue based. Apang bangudlay na ini, ginapauntat na ang paggamit sa mother tongue bilang mode of instruction halin kindergarten tugtog grade 3. Diri sa Mayor Gerardo Goriseta Senior Memorial School, si Ma'am Rixel nagausar sang hiligaynon sa pagtudlo sang math. Bentaha kuno sa mga manunudlo kung dulaon na ang mother tongue. Apa ang ginakabalakan sini ang epekto sa iban nga learners. May advantage man, kaya syempre duwa na lang ka-language amon gamiton, English and Filipino na lang. Pero sa mga learners namon, usually mas makaintindi sanda nga first language, which is the Hiligaynon and the Karaya sa iban. Para sa grade 3 student nga si Janelle, mas komportable ini kung hiligaynon ang pagtudlo, bangod madasig nga maintindihan sini ang ilalason. Hiligaynon. Kay para mabaraan ko ang mga tulo ni teacher. Kalabanan naman sa mga ginikanan ang pabor nga dulaon ng mother tongue bangod mas nagakabudlayan ang mga kabataan sa madalom nga mga tinaga sa lokal o kung native nga lengguwahe. Mas okay gid ma'am, okay na. English kay Filipino ang sa may mother tongue pa. Daan sa mother tongue maski ako gado hindi ko ka lang sa mother tongue tama na ka dalom bilahaw. Sunod sa DepEd Iloilo, amat-amat na gidman nga ginadula ang paggamit sa mother tongue nga medium of instruction. Nagapati sila nga ang desisyon sa mga opisyal kag eksperto ang makabulig sa pagpasanyog sang performance sa mga estudyante kag sa kalidad sang edukasyon. Gin-modify na ma'am naton sa matatag curriculum. May mga adjustments na dira. Kag wala na gid ini gina-obligar gid nga mother tongue gid ang gamiton. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, grand salubong para sa Mascara Festival 2024 ginhiwat. Mga Bacolod noon pati bisita nakigbahin. Samtang makandidata sa Miss Bacolod Mascara 2024 ginbida ang festival costumes nga inspired sa mga lugar sa syudad. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginabanta, 45,000 ka Bacolod noon kag bisita ang nagtambong sa Grand Salubong kag Countdown para sa ika-45 katuig o kon Sapphire Year sang Mascara Festival nga ginhiwat sang Biyernes sang tuang gabi. Ini na panugod sa mga aktibidad para sa Mascara Festival 2024 ngang highlights ang hiwaton sa Oktubre 26 tugtog 27. Damo nag-signify nga makadto din, nga mabisita. Kung makadto din sila, magasto na sila. Halin sa bag-o kag modern Manukan Country, recycling facility, renovations ang plaza publika tubtob sa Eco Park sa Barangay Alangilan. 15 ka infra programs ang nangin inspirasyon sang pinasay nga festival costume sa mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara 2024 ang ginpasalida. To create a costume that is inspired from a superhero concept. Katamo subong sang aton nga mga young designers and artists diri sa Negros. So, subong adlaw nagpa-indis-indis naman ang aton nga mga local designers para ipakita ang ilang talento. Isa sa maging kabiliban among mala robotic na costume sang tiglawas sang barangay Handumanan. Digitalization kita ng doka modern type ang ginkuan ko like ka mechanical siya and then may digital nga reading robot. At gid siya katama and I really took my time to practice paano ko ma-execute mayo. Maluwas sa mga festival costume sa pinakaunang ation. Nakita na sa Bacolod noon ang costume sang 7 ka barangay nga mapasakop sa street and arena dance competition sa highlights ng kapistahan. I think it will inspire some of our designers also if, some of us will start wearing them. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, investigaran sa Metro Pacific Iloilo Water ang temprano nga pagkadula sa supply ng tubig sa pila ka barangayan sa Haro, Iloilo City.
Naibalawaan nga subong nagsugod ang bagong water supply scheduling sang MPIW nga magalawig tubtob sa Oktubre 21 bangod sang maintenance activity sang isa sa ila bulk water suppliers. Apang pila ka konsumidor ang nadulaan sa supply nga wala nagsanto sa schedule. Pareho na lang sa pila ka bahin sa Barangay Quintin Salas, alas 5 tubtob, alas 10 sa aga ang tubod, apang ini ang naguntat na alas 7 lang sa o kung alas 7 sa aga pa lang. Ginalantaw sang MPIW nga isolated ang among nga hitabo bangod wala man sang reports sang kasubong nga insidente sa iba nila nga service areas. Kung meron mang nawalan ng tubig before the schedule, we have to investigate kasi nag-valving kami at exactly 5 a.m. Mga kapuso, naghiwat sa public hearing angon sa minimum wage adjustment ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Nagtambong ang pila ka mga empleyado sa private establishments kag mga domestic workers sa diin gintalakay ang sweldo sa mga mamumugon. Madumduman nga ginaduso sang United Labor Panay ang 150 pesos nga saka sa daily minimum wage agud ini ang mangin 630 pesos. Ginpahayag man sang NEDA kag PSA nga nagnubo ang purchasing power sang sweldo sang minimum wage earners. Punano ang mabakal sang 100 pesos sa 2018 subong nga 2024, yara na ini sa 130 pesos. Magahiwat man ang RTWPB sa public hearing sa Negros Occidental, agod mapamatian ang hingyo sa mga mamumugon. Positibo ang mga petitioner nga madugangan ang sweldo sa mga minimum wage earner sa Western Visayas. Negros, mahulat na lang kita para sa desisyon para kung pila ang wage increase. No? Considering na we expect that nga by the end of this year may magwa na nga decision regarding sa wage increase. Mapugso namin tinar naman sang Binil Blazers ang pag-uyat sini sa nahaunang pwesto sa pagsugod sa second round sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sa A2 win-loss record, ang Blazers ang Zolo nga nagapanguna sa 10 ka team sa mga tournament. Patas naman sa panghaduwa ka pwesto ang defending champ nga San Beda Red Lions kag ang Mapua Cardinals nga may tag-7 ka daog kag 3 ka pierde. Pangapat naman ang Racan Knights nga may 6-5 win-loss card. Padayon naman nga nagapangulihi ang San Sebastian Golden Stags nga may 2 ka daog kag 8 ka pierde. Mga kapuso, naging masadya ang fur parents kag fur baby sa ikaduhang nga tuig sang pagsaulog sang Animal Welfare Month sa syudad sang Iloilo. Sa pagpanguna sang Iloilo City Veterinary Office, ginsugura ng mga aktibidad sa Walk for Fun nga ginsundan sang Blessing. Magluwas ini nagtanyag man sang free anti-rabies vaccination kag libre man nga pet products. Suno kay City Veterinarian Dr. Fernando Abulencia, ang mga aktibidad ng kabahin sang tikang sa pagtapna sang animal cruelty kag mga layaw nga ido. Samtang mga kapuso, ari ang pila ka mga aspirant nga nag-file sang COC sa probinsya sang Guimaras. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, kinarton nga peke nga sigarilyo na kumpiskar sang kapulisan sa isa ka negosyante sa Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Wala na nakaluwas sa kamot sa kapulisan ang negosyante ang ginkilala kay Rogelio Buriba, 57 anyos, residente sa barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Matapos ginraid sa kapulisan ang iyabalay bangod sa pagbaligya sang peke nga mga sigarilyo. Sino kay Major Sheila May Sangrines, tagpamaba sang ICPO na tigayon nga maimplementar ang search warrant batok sa subject. Bangod nagpangayo sang bulig ang kompanya sa sigarilyo matapos nga sila mismo nakamonitor kay Buniba nga nagabaligya kag nagapalaptas ang peke nga sigarilyo sa nagkalain-lain nga mga balaligyan sa syudad sang Iloilo kag sa kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Ining GTI or Japan Tobacco Incorporated kid mismo. So nagpangayo sila bulig sa bahin sa Iloilo City Police Office para nga ma-entrap kung ma-apply sa search warrant. Uwa sa subject ang masobra 10 ka karton sang sigarilyo nga ginabulubanta nagabalor sang masobra 1.1 million pesos.
ang nagagwa sini diri nga isa inigali siya sa mga pinakadako diri nga kontak or bagsakan sa mga peke nga sigarilyo nga gina-dispose sa nagkalain-lain nga baligyan diri sa syudad. Naglabot naman sa malapit 1 milyon ka pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyong na-recover sang otoridad sa pagpanguna sang Bacolod Maritime Police Station sa Sagay Public Market sang Sabado sang aga Oktubre 12. Arestado sa day Nasif Amer, 25 anyos, kag sa Dick Amer, 21 anyos, residente sang Purok Gardenia, Barangay Balintawak, syudad sang Escalante. Samtang nakapalagyo naman ang 3 ka makaupdanan nga sa day alias Ben, alias Ricky, kag alias Panta. Na-recover sa otoridad ang 1,634 karim sang nagkalain-lain nga branch sang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sang 892,385 pesos. Ang mga arestado ang magapakatubang sang mga kaso nga paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act kag Intellectual Property Act. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, ginbalikan naman sa Negros Occidental Historical Council ang dako ang kontribusyon sa kultura sa Negrense violinist nga si Gil Lopez Cabayao. Ginapanawagan naman sa NOHSC ang paghatag sang titulo nga National Artist para sa Negrense violinist nga si Cabayao bilang pagtamod sa inalabot bilang artist. Sa Oktubre 12 napatay ini sa edad niya 94. Ang Cultural Center of the Philippines naman ang nagpalabot sa pagpasalamat kag pagpasidungog sa pamilya ni Cabayao. Ang iya talento bilang isa ka virtuoso nga violinist, kaga pagtuon sa musika ang nag-inspire sa madamo nga Pilipino. Si Cabayao ang una nga Pilipino nga violinist nga napamatian sa prestiyoso nga Carnegie Hall sa New York sang 1950. Ihaya ini sa probinsya sang Iloilo. Sa mga kapusotang motorista, maghingagaw na sa pagpatugong subong adlaw bangod ikapatuman na buwas, Oktubre 15, ang the big time oil price hike. Base sa datos nagikan sa mga oil company, lauman ang 2 pesos kag 70 sentimos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel. 2 pesos kag 75 sentimos naman ang isaka sa kada litro sang gasolina. Samtang magalabot naman sa 2 pesos kag 60 sentimos ang igasaka sa presyo sang kada litro sang kerosene. Buwas sa aga ipatuman ang oil price adjustment. Mapusang wala sang bag-o nga malayo tiyempo o kung bagyo nga nasiplatan ng pag-asa apang maka-eksperyensya sang mapag-ulan ang pilakabahin sang Pilipinas. Bago din sa shear line ukon ang pagsugat tanay sa mabugnaw kag mainit nga hangin. Kag easterlies ukon mainit kag mapaa nga hangin halin naman sa dagat Pasipiko. May mga lugar man nga hindi apektado sang duha ka weather systems apang may chances sang localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ng ulan sa pilakabahin sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, ug Negros provinces. Heavy to intense rain sa pilaka-probinsya ganing manginhanda sa baha ukon pag-usmod sang duta. Posibleng pag-ulan sa ibang pakabahin sang Pilipinas. Pito katawang napatay samtang nagdangat naman sa masobra 2 ka milyon ka mga pumuluyo ang natulan sa supply sang kuryente matapos ginlaslasan sa mabaskog nga hangin kag ulan ang Sao Paulo City sa Brazil. May gindeploy naman ng mga squad sang firefighters agon magbulig sa clearing operation sa nagkalatumbang nga kahoy kag narusdak nga mga pader. Ang hangin nga naglaslas sa Sao Paulo ang ginasiling nga naglabot sa 100 km/h. 4 katawang napatay samtang 5 pagidan na samaran matapos magsigabong ang fuel tank sa isa ka fuel station sa Grozny, Chechnya nga yara sa idalom sa pagdumala sa Russia. Ang eksplosyon ang nagresulta sang kalayo. Base sa report sang Emergency Ministry sang rehiyon, 2 sa nagkalamatay ang mga bata. Ginpangako naman sang leader sang Chechnya nga si Ramzan Kadyrov nga magapanabat ang responsable sa hitabo. Mga kapuso, 72 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kitang kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungso.